Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Bayan, magandang buhay. Kumusta po kayo? Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So, panibagong reaction video po ang aking gagawin ngayon habang may time ako. Kailangan ko i-grab yung opportunity na to. At bagong lahat, ay maraming salamat po sa inyong suporta, sa aking mga subscribers, yung mga viewers po, silent viewers, yung mga nagko-comment po at saka like and share doon sa aking mga reaction video. Thank you po. At bago ako magbigay ng aking reaction, ay huwag po natin kalilimutan na suportahan po ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, the Ka-Business Family, Young Russell, si Thinking Buddy, and ang mga kasamahan ko po mga reactors. So maraming salamat po sa inyo. So ang aking bibigyan ngayon ng aking sariling opinion, sariling reaction, ito po yung patungkol dito sa bagong blessing na dumating sa buhay ni Mylene Juan. Ano po ang blessing na yun? Paano nangyari na sa mga oras na to, kasi almost one day na yung naging post ni Ka-Business na dumating po sila Mylene kasama yung 3 anak niya sa Ka-Business house. At doon po ay na-announce na member na nga po sila ng Ka-Business family. At dahil member na sila, ang mga anak po ni Ate Mylene, one ay save na po or safe na para sa kanilang education hanggang sa college, hanggang sa gusto nilang kailangan mag-aaral sila kasi meron na may mag-scholar na sila. Meron na magpi-finance. Ang hirap kaya magpaaral ngayon mga kababayan, di ba? Mga ka-business. Ang hirap talaga. Napakaswerte nito ni Ate Mylene. So, paano nangyari yun? Paano nga ba? Hindi pa man din sila kinakasal ni Bong. Para sabi nga ng karamihan, parang nanalo sa loto si Mylene Juan. Sana hindi siya magbago as in yung talikuran niya yung Ka-Business family, Ka-Business official, na baka mamaya, di ba, malapit na nga po silang kasal ni Bong. Diba? So, baka mamaya ay magbago ang isip niya. Huwag naman sana kasi sayang yung chance, yung opportunity na nasa kamay niya na ngayon. Huwag niya nang sayangin. Ang hirap maghanap buhay, ang hirap maghanap ng trabaho, ang hirap bumuhay ng mga anak na wala siyang katuwang. So, kanino siya swerte? So, swerte siya kay Bong kasi simula noon pa, hindi siya, minahal pa rin siya ni Bong kahit na may mga may kinasaman na siya, so naghiwalay. So si Bong nanatiling ng ganon kahit si Bong nagkaroon din si Bong dati, pero hindi rin hindi sila yung God's will. Talagang si Mylene pa rin. So ngayon, Ate Mylene Juan, sabi nga nila para kang nanalo sa loto. Isa lang naman ang pakiusap ng karamihan na mahalin mo ng totoo si Bong. Yun lang naman, mahalin mo ng totoo si Bong. Kasi hindi talaga mawala sa amin na magre-react, na magko-comment ng ginagamit mo lang siya. Parang mga ganon. So, gaya ng sabi ko dati, patunayan mong mali kami. So, nandiyan ka na sa Ka-Business family, ang galing. So, ang galing po talaga ng naging strategy dito ni Mr. and Mrs. Ka-Business na kunin or ilipat si Mylene sa mismong bahay nila habang hindi pa ito nakakasal. Habang hindi pa nangyayari yung kasalan nila ni Bong. Kasi bakit? Alam naman po natin na nasabi nga dati ni Mylene Juan na minsan pumupunta pa rin doon yung si Budoy sa kanila. So para wala nang manggulo pa kay Mylene Juan dahil nandiyan na nga si Bong, tama lang po yung ginawa talaga ni Ka-Business. Ang galing nila. Ang lawak ng isipan, ang taba ng utak ni Mr. and Mrs. Ka-Business, kasi kumbaga dito maisasalba nila yung si Mylene Juan kasama yung pamilya, yung pagkatao niya na, diba, syempre kine-question natin na baka mamaya lokohin nga lang si Bong, diba? So maganda nga yung naging strategy nito nila Mr. and Mrs. Ka-Business na pansamantala doon muna sa kanila si Mylene habang hindi pa nakakasal, para maiwasan na yung mga negative na mga komento
tungkol dito. Kasi syempre tao nga naman, nasasaktan din yung isa. Diba? So maganda na yung ganyan, at least nakikita nila yung araw-araw na ginagawa ni Mylene, pati yung mga bata masusubaybayan din, may makakatuwang na si Mylene 1 para disiplinahin yung kanyang mga anak. Ito, napansin ko lang mga kabisnes. Yung panganay niya, si Genesis, nag-bless na yung dalawang bata, yung mga kapatid niya. Pero itong si Genesis, hindi man lang nag-bless kay kabisnes, napansin ko yun. Pero siguro baka nahihiya lang. Pero syempre pag bago, nakita naman niya yung mga kapatid niya nag-bless, dapat sumunod na rin siya. Lalo na siya yung ate. Pero yun nga, isa yun sa mapaplan siya doon sa bahay ng ka-business house. Kasi disiplina din ang number 1 doon. Disiplina, respeto sa bawat isa, matututo. Mayroon na magiging katuwang si Ate Mylene 1 sa paggabay sa kanyang mga anak kasi hindi rin naman siya makafocus at nagtatrabaho siya. Mahirap, marami akong nakikita or kakilalang mga single mom ba na syempre nagsisikap din sila para mabuhay ang kanilang mga anak. So minsan mga bata na lang ang naiiwan sa bahay at hindi na rin nagagabayan. Ako hindi rin naman ako single mom pero nagtatrabaho ako malayo sa pamilya. Pero nandoon naman kasi yung aking asawa na naggagabay sa mga bata, sa mga anak namin. So napakaswerte mo Ate Mylene 1, huwag mong sasayangin yan. Sana all na lang kami na ikaw nandyan. Huwag mong sayangin yan. Biruin mo, hindi pa kayo kasal ni Bong. Member ka na ng ka-business family, pati yung mga anak mo, nandyan na sila. Libre ka na sa pag-aaral, wala ka nang iintindihin Ate Mylene 1. At saka, ang mangyayari pa dito, bibigyan ka pa nila ng pag-isipan pa ng ka-business family kung ano yung pwede mong pagkakitaan para kahit papano, meron ka naman sariling income na masasabi mong pinagpaguran mo din. Napakaswerte mo, kaya mahalin mo si Bong ng totoo. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Mahalin mo, total, matagal mo naman na siyang kilala simula pa nung unang nag-meet kayo, hindi pa kayo nakakalipat ng bahay. Yung unang-una niyo talaga ni Bong, nakita ko doon yung parang yung good vibes ninyong dalawa. So siguro, kayo na nga talaga ang nakatadhana. Although marami kami yung pinagdaanan ng mga winding road, rocky road, kasi may kanya-kanya kayong mga nangyari sa buhay in between. So ngayon, napakahaba ng prosesyon sa simbahan din pala ang pagsak ninyo. Diba? Ang dami niyong pinagdaanan, tapos kayo pa rin pala sa bandang huli. May mga ganun talaga. So, pasalamat na lang Ate Mylene kasi yun ang maganda na mas maganda yung mahal ka ng lalaki. Kasi tayong mga babae, madali na tayo makapag-adjust. Mahirap kasi kung yung lalaki, tayo lang ang nagmamahal sa lalaki, ipipilit natin yung sarili natin sa lalaki, nakakahiya, di ba? Tatalikuran tayo, parang nagkukundumawag sa lalaki, di ba? So at least ngayon, ito si Bong, siguradong mahal ka at mamahalin ka niya talaga noon pa man yan. Kaya malakas talagang pakiramdam nila, ni ka-business about kay Bong, talagang kilala na nila, so hindi nila to pinabayaan. So ayan, totoo nga, so nag-aalangan lang kasi nga baka mamaya nga doon ay magalit na syempre alam naman nila yung naging sitwasyon mo Ate Mylene 1. So masaya kami para sa'yo na nandyan ka na sa ka-business family, wala namang istorbo sa'yo, hindi na ka naguguluhin siguro, imposible naman napuntahan ka pa dyan ng ex mo. Siya naman rin naman ang pumunta dyan dati na gusto na makipaghiwalay sa'yo. So, pinalaya mo naman, although kahit sana ayaw mo. Pero wala kang magawa. Pero huwag kang mag-alala, nandyan na si Bong. Yung mga sinasabi namin, isipin mo na lang yun na gawin mong positive. Na isa lang naman talaga ang tinutumbok namin dito. Huwag mong lulukohin si Bong. Yun lang. Mahalin mo si Bong. Yun lang. Huwag mong lulukohin. Mahalin mo siya. Grabe ang grasya na dumating sa buhay mo ngayon. Biruin mo yan. Wala ka nang iintindihin pa. Na basta yung mga anak mo na lang yan, nasa kanila na lang kung mag-aaral silang mabuti. Pero dapat suklian nila yung gagawin sa kanila ng ka-business. Yung tulong. Kasi bihira yung may ganyan na may maggagabay na sa kanila, may magsusuporta na sa kanilang pag-aaral. Sana wag nilang sayangin yung ganung pagkakataon. Dahil bihira lang talaga yan. Maraming mga bata ngayon ang nangangarap na makatapos sa pag-aaral pero hindi nakakapag-aaral sa hirap ng buhay. Pero kayo Ate Mylene, ikaw yung mga anak mo nandyan na i-remind mo sa kanila palagi na huwag nilang sayangin yung time na yun. Mag-aral silang mabuti, magsikap silang mabuti. Ang balik lang nila dyan kila ka-business ay ang mga grado nila alagaan.
Huwag silang pakampante. So, magiging masaya ang ka-business niyan kung pakikitaan sila ng mga grado na, huwag naman yung mga bagsak. Mga 80 plus, yung mga kaya ng bata, basta magsikap sila. Kasi wala namang bobo sa, sa tao. Nasa pagsisikap lang talaga yan. Kung masikap ka, maganda magiging resulta. Okay. Hindi ako naniniwala na may bobo, walang bobong tao. Basta magsikap lang talaga. Kasi kahit yung matalino, kung hindi ka naman nagre-review, hindi ka nag-aaral, bali, wala ding, dahil matalino ka, kampante ka na, so meron din mabagsak, di ba? So, ayun, sikap lang kayo mga bata, mga anak ni Ate Maylin. At mahalin nyo rin yung magiging tatay ninyo, si Tito Bong ninyo, so magiging tatay nyo na rin siya. Excited na po kami na dumating yung time na talagang makasal na ito si Bong. Para doon sa mga nagsasabi pala na dapat doon muna si Ate Maylin sa bahay ni Bong, total may bahay na. Mga kababayan, para sa akin, reaction, sariling opinion po, hindi pa kasi sila kasal, kaya hindi pa dapat na tumira si Bong o si Maylin doon sa sa bahay niya. So parang ang pangit tingnan kahit may mga edad na yung mga yan, lalo may mga anak. So kailangan pa rin natin yung respeto, yung matrimonya ng kasal. Kasi importante yun. So, basta kasal na sila, panindigan na nila. Maraming pagsubok ang pagdadaanan pag mga kasal na. May mga ups and down, may mga problema, pero napag-uusapan po lahat yan. Basta nandyan palagi sa gitna ang ating Panginoon. Siya lagi ang gagabay sa atin sa mga bagay-bagay. Napakaswerte mo talaga, Maylin Juan, grabe. Ingatan mo ang tiwala sa iyo nila ka-business. Hindi pa kayo kasal pero nandyan ka na. Diba? So, grabe ang blessing na dumating sa buhay mo. Siguro sa mga oras na ito may nangihinayang. Bong, ang swerte mo. Talagang to si Bong, yung puso niya talaga nasa, kasi yung ginawa niya ngayon is a form of charity na rin kasi tutulungan niya si Maylin. Kasi yung mga balo na, ay hindi naman pala balo, yung mga hiwalay, mga single mother na may mga anak katutulungan katulad ni Bong, ay naku, napakaswerte. Malawak ang kaharian ni Bong sa langit dahil sa kabaitan niya. Bihira kasi yung mga ganyan na may mga anak na tatanggapin ka, diba? Napakaswerte mo, Maylin. Iba talagang may purpose si Lord kung bakit nakita ni ka-business ito si Bong at napuntahan ka rin na Maylin Juan. So lahat talaga may purpose. So wag mong sasayangin yung chance na yan na nandyan na kayo. Grabe, para sa akin, marami pa kayong, gaganda ang buhay ninyo once natulungan nyo din yung sarili ninyo. Huwag kayong masyadong nakasandal na lang kay ka-business at sa pamilya. Nandyan sila para gabayan kayo, i-guide kayo, pero syempre, kailangan din ng pagsisikap ninyo. Tsaka huwag kayong sisira sa pamilya nila para sa inyo din naman yan, tinutulungan kayo. So, maging maayos lang kayo sa kanila. Pakabait kayo at Maylin. Maganda yan na nandyan ka na kasi malalayo ka rin sa pag-inom, yung bisyo mo, di ba? Noon, iwan ko ngayon kung umiinom ka pa kasi yun ang sinabi ng anak mo dati na panood ko na inabot kayo ng magdamag sa pag-inom. Pero sana ngayon, hindi na kasi Maylin Juan yung pag-inom, lalo na't nagkakaedad, hindi talaga maganda. Hindi siya maganda sa katawan. Marami na tayong aray habang tumatanda na, habang nagkakaedad, naglalabasan na. Ako nung uminom din ako nung kabataan ko pa. Pero nung naramdaman ko na hindi siya maganda, nung nag-asawa na ako, tumigil na. Pero yung tuba, uminom ako. Kasi vitamins yun, wag lang sumobra. Kasi lahat ng sobra, ay yun ang masama. Pag sumobra ka na talaga. So, alalay lang tayo sa buhay. Saka depende sa mga ni-intake natin. Wag lang mga alcohol kasi mahirap yan. So, congratulations talaga sa inyo, Maylin. So, siguro sa mga oras na to, ito si Bong kasi naka-live siya, kumbaga nakabakasyon muna. So, hindi pa namin siya makikita. So, sana pagbalik ni Bong, okay na yung katawan niya, yung aura niya, hindi na siya problemado, hindi na bagsak yung balikat. Yung gusto namin makita yung happy na si Bong. Kasi nandyan ka na. So, ayan, alagaan lang ang sarili. Tsaka Maylin, bata ka pa, 40 plus, 43, something. Alagaan mo lang yung sarili mo. Ako nga, 50 na eh. No, diba? So, malakas pa rin yung katawan eh. Ikaw, bata ka pa, mas bata ka pa sa akin. So, alagaan mo lang sarili mo. Huwag kang magpakalosyang. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Mag-ano ka din. Ang tawag dito, basta alagaan mo yung sarili mo. Iba kasi yung healthy yung katawan mo eh, kahit may edad ka na, di ba?
maging malakas, strong, basta alagaan mo siya para lalo na yung anak mo maliit pa. Tsaka mali natin yung magkaanak din kayo ni Bong. Excited din kami na pag nakasal na kayo, sana magkaroon din si Bong ng sarili niyang anak, sarili ninyong anak sa inyong dalawa. Naku, magiging happy talaga yung kabisnes niyan dahil magkaroon sila ng apo kay Bong. First apo yun. Kasi parang anak na rin nila si Bong. So, maraming salamat mga kabisnes, mga kabayan, kapapi, at kalingap. So, maging happy po tayo ngayon kila Maylin at kay Bong. Suportahan na lang po natin sila kasi siya nga ang pinili ni Bong. At oo, nung una talaga, nandun tayo sa negative tungkol sa kine-question natin ang kanyang damdamin para kay Bong. Pero to the rescue naman po sila ka-business at hindi nila hinayaan na masaktan ito si Bong. Kaya pinalipat na muna sila Maylin dyan na mismo sa bahay ng ka-business. Temporary yan, sigurado ako. Temporary lang yan habang hindi pa sila nakakasal. So pag nakasal na sila, so tingnan natin ang magiging buhay ni Bong na may asawa na siya. Sana maging maayos na, wala ng bisyo. Yung talagang na siya. Matino naman si Bong, kaya lang napapabarkada. Parang recreation niya na wala man siyang ginagawa. Naglilibang-libang, kaya lang yung libangan niya is yung pag-inom-inom nga. So, hindi na maganda rin sa katawan. Sana magbagong buhay na si Bong once na magkasama na sila ni Maylin. Ay na, excited para sa kasal. Sayang, hindi pa kami makakauwi. Hindi kami makakapag-attend sa kasal. Manunood na lang kami ng mga video ninyo pag nakasal na sila. So maraming salamat po Mr. and Mrs. Ka-Business dahil sa lawak ng isip ninyo. Doon po sa strategy na ginawa nyo ngayon para mailayo si Maylin sa mga negatibong opinion ng mga nanonood at nandyan na siya sa poder ninyo. So mababantayan na sila at mailalayo talaga sa mga hindi magaganda doon sa labas. Yung na malapitan siya ng kung sino na alam naman na natin yun, yung sa ex niya. Para hindi na tayo mag-doubt na baka mamaya nagsasama pa sila tapos nandoon na si Bong. Diba? So masakit yung para sa atin. At least ngayon, kampante na kami kasi nandiyan ka na Maylin sa ka-business house. So, thank you kay Mr. and Mrs. Ka-Business. So, tayo mga viewers, subscribers, supporters ng Ka-Business Official, maging kampante na rin po tayo. Oo, talagang swerte talaga ni Maylin. Marami ako nababasa. Parang nanalo daw sa loto to si Maylin. Ganun talaga ang buhay. Yun ang niloob ng Panginoon na mangyari. Kaya support tayo. Support na lang tayo. Kasi hindi naman yun magagawa, hindi yun maiisip nila Mr. and Mrs. Ka-Business kung hindi binulong sa kanila ng Panginoon na kunin niyo si Maylin para maprotektahan siya, para maging masaya na si Bong, yung mga ganun, di ba? So, it's God's will talaga. So, may mga instrumento si Lord para maituwid, maiayos, maging masaya yung mga tao sa paligid natin. Katulad ni Bong, para maging masaya na siya. Sa tulong din ni Maylin, sa tulong nila Mr. and Mrs. Ka-Business. So, good luck sa iyo, Maylin. Pagpe-pray namin kayo na maging maayos ng buhay ninyo once na nakasal na kayo. Hanggang ngayon siguro ang pinaprocess nyo na lahat. Maitutuwid na yung mga dapat maituwid, maitama yung mga mali, yung mga ganun. So, lahat tayo may mga pinagdadaanan sa buhay. So, yung mga anak mo, Maylin, ingatan mo yan kasi mga bata pa sila. Disiplina rin. Swerte mo, Maylin, kasi kahit ganyan, kasama mo yung mga anak mo. Nakikita mo sila araw-araw, napagsasabihan mo, nagagabayan mo. Ako kasi lumaki yung mga anak ko na wala ako. Malayo. Biruin mo, nakatapos na yung panganay ko sa college, umalis ako. Grade 1 pa lang siya hanggang ngayon. Nandito pa rin ako, tapos na siya sa college. Pero kahit malayo ako, hindi ko sila pinabayaan. Yung disiplina nandoon pa rin. Kaya yung mga anak ko, kung may mapupuntahan man sila, nagsasabi sa akin, disiplinado pa rin sila kahit wala ako doon. Kasi hindi hindrance yung layo mo para sabihin wala ka ng time sa pamilya mo, sa mga anak mo. Hindi yun. Kaya ikaw, Maylin, yakapin mo yung mga anak mo kasi nandiyan ka lang malapit sa kanila. Abot kamay mo sila. Kaya napakaswerte mo. Plus, may Bong ka na sa buhay mo. So, yun. Yun na siguro yung magiging partner mo for lifetime partner niya. So, nasa sayo yan, hawakan mo mabuti. Ikaw ang magdesisyon yan. Ikaw ang magiging ilaw ni Bong, tanglaw ni Bong para magbago siya. So, yun lang. Maraming salamat. At sa susunod pong muli na aking mga reaction video. Suportahan niyo po ang aking YouTube channel
Analisa Reality Vlog. Happy New Year po, advance po sa inyong lahat. Salamat po sa mga patuloy na nariyan nanonood po ng aking mga reaksyon. At ngayon, ako po muna ay magpapaalam pansamantagal. Hindi po, pansamantala lang po at ako may gagawin pa. Sumilip lang po ako ngayong mga oras na to kasi nakakapagod, nag-relax din. Mahirap naman yung puro tayo kayo dito trabaho. So yun lang, maraming salamat muli, Mr. and Mrs. Ka-Business, kay Papa Dins, Thinking Body, and also regards to Young Russell, Happy New Year sa Ka-Business Family. Mga kagwang sa 3Ms, Happy New Year sa inyo. Hanggang dito na muna. Hindi ko alam, hopefully si Ate Mingay okay siya. So maraming salamat Lord. Salamat sa mga oras na to at nakagawa po ako ng aking reaction video. Noong mga nakarang araw, medyo hectic po ang aking time kaya bawi po ako ngayon. So maraming salamat pong muli. Gabayan tayo ni Lord. Mag-iingat po tayo sa araw-araw nating mga ginagawa. Laban lang sa buhay. Huwag kalilimutang magdasal pagising sa umaga at hanggang sa pagtulog po. So gabay po ng ating Panginoon ang magbibigay sa atin ng gaan sa buhay. I-offer po natin lahat kay Lord ang ating mga gagawin sa araw-araw. Maraming salamat po. Patnubayan tayong lahat ni Lord. Sana po magkita-kita tayo. God willing. Maraming salamat. Bye-bye po.